Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay muli natin pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa politika at ang panganib ng RAS, backswing. So medyo maninibago kayo dahil ang ginamit kong term ay isang term na ginagamit kadalasan sa golf tournament at sa paglalaro ng golf. So dito sa ating case study ngayong episode na to tungkol sa recto leviste conflict. No, medyo nagbabangayan tong dalawa na to ngayon eh. Nagbabatuhan ng kanilang mga itinatagong sekreto raw, no? At itong kanilang conflict ay ating pong ikukumpara sa Nelly Korda philosophy. Ito pong si Nelly Korda ay nag-champion po to sa golf itong taon na to. Okay, so umpisa natin. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi sa mundo po ng golf, merong isang fundamental na katotohanan na madalas bigkasin ng mga batikang manlalaro. Tulad ng 2026 PGA champion na si Nelly Korda. Ang madalas na sabihin itong champion na to ay sa golf, you need to start slow. Build your rhythm and never rush your swing. 'Di ba? Pag naglalaro tayo ng golf medyo pag-angat ng pamalong ganun, medyo dahan-dahan daw. Sabi niya, ang sikreto ng isang champion ay ang pagiging kalmado at pagtatatag ng solidong pundasyon bago magpakawala ng buong lakas. Ngunit dito po sa kaso ni Representative or Congressman Leandro Leviste, tila kabaliktaran ang nangyayari. At dito natin makikita ang panganib ng isang RAS backswing sa politika. Para doon sa mga hindi po naglalaro ng golf, yung backswing po, ayan po yung pag hinihila mo na yung pamalo mo ng golf pataas, no? Bago mo ibaba o magkaroon ka ng downswing para i-hit mo yung golf ball mo papunta doon sa ini-aim mong green na mayroong butas yung hole. Okay? So, dito, gagawa natin ang analysis, no, yung RAS backswing, no, yung ibig sabihin yung pagmamadali sa poder at pagkawala ng balanse kapag nagkaroon ka ng RAS backswing. Ako nung baguhan ako sa golf, actually last year lang ako medyo nawili dito sa laro na to. At napaka-importante nung pagbalanse ng katawan mo at yung pagbitaw mo ng backswing. Kasi sa golf, kapag binigla mo ang paghila ng club paitaas, ang una at pinakamalaking kawalan ay ang balanse. Mawawala ka sa balanse kapag ginan mo yung bigla. So, hindi lang basta aesthetic ang tamang backswing. Ito ang nagtatatag ng pundasyon para sa buong swing. Kung mabilis ka, madalas ay hindi nagkakaroon ng sapat na oras ang iyong katawan para maayos ang pag-align. Ma-engage ang core muscles at ma-load ng tama ang energy sa likod. Ano magiging resulta? Isang out of sync na swing na walang control. Ngayon. So, paano natin ngayon ito ikokonekta dito sa nangyayari dito sa kongresista ng Batangas Province na mukhang gigil na gigil at mukhang nagmamadali, no, sa kanyang inaambisyon na posisyon sa gobyerno at mukhang out of control, wala sa balanse ang ginagawa. Okay? Ganito yan. Sa kaso po ni Leviste na bata pa at bago pa lang sa politika at sa pwesto, ang mabilisang paghila sa club ng kanyang ambisyon ay nagdulot ng kawalan ng balanse. Sigurado yan, hindi bumabalanse yan. Ang akusasyon ni Secretary Ralph Recto na nais niyang bilhin ng pagkakobernador sa halagang 1 bilyong piso ay ang perpektong halimbawa ng isang RAS backswing sa politika. Bigla niyang ginanon eh. Yan yung RAS backswing. Pag nag-downswing yan, dahil binigla mo yung hilang ganon,
definitely walang kontrol yan. Hindi balansado ang katawan yan. Ang mangyayari pag tama ng club doon sa golf ball, wala yan. Slice yan. Ibig sabihin, tabingi yan. Hindi yan pupunta doon sa pinaka-goal niya. No? Ano aral dito? Sinubukan niyang madaliin ang proseso. Nalaktawan ang kritikal na bahagi ng pagbuo ng tiwala at pagpapatunay sa kanyang kakayahan. Imbis na dumaan sa mahabang pagsilbi para makuha ang tiwala ng mga Batanggenyo, ang pagbuo ng kanyang politikal na pundasyon, dinayaan niya sa shortcut gamit ang pera. Saan kaya nang galing ang pera? Okay. Tulad ng isang golfer na nagmamadali sa backswing na wala ang tamang rhythm o yung kumpas ng kanyang karera. Ang kawalan ng balanse na ito ang nagiging sanhi ng mga maling galaw at desisyon sa susunod na bahagi ng kanyang swing sa politika. Pag ganyan ang diskarte, definitely, kumbaga sa golf, pagpalo mo, wala ka sa balanse, wala ka sa focus, wala ka sa tamang pundasyon at fundamentals of playing and hitting the golf ball. Definitely, the ball will slice. Sa golf yan yung term na ginagamit. Pag na-slice, tabingi. Sa kangkungan pupunta ang bola mo. At hindi ka makakapunta doon sa green na inii mo para ma-shoot mo yung bola ng golf. So, parang ganyan ang tingin ko sa nangyayari sa kaso ng political career nitong si Leandro Leviste. Mukhang pilit na pilit ang kanyang mga kilos upang marating ang kanyang inaambisyon. Ngayon, nabisto tuloy na gusto pala maging gobernador. Diba? Kapag ganyang aggressive ang reaction, no, definitely magkakaroon ng pagkasira sa kinetic chain yan. Kapag naramdaman ng isang golfer na mali ang simula niya sa backswing, ang natural na reaksyon ay lalo niyang binibilisan at pinipuwersa ang pagbaba ng club, yung downswing, sa pag-asang maitatama pa ang tira. Ngunit ang pagpilit na ito ay madalas na sumisira sa tinatawag nating kinetic chain. Sa isang tamang swing, ang energy ay nagmumula sa paa, papunta sa bewang, sa katawan, hanggang sa mga braso at club. Kung pinilit mo ang downswing, madalas na ang mga braso at kamay ang nauuna, na nagiging sanhi ng pagkawala ng lakas at kontrol na tinatawag na casting sa golf. Yan po ang ginagawa ngayon ni Congressman Leandro Leviste nang umpisahan niyang atakihin si Executive Secretary Ralph Recto at gumamit ng mga troll farms allegedly o pabrika ng kasinungalingan. Yan ang sabi ng grupo ni Ralph Recto, no? Gumagamit daw ng troll farms at pabrika ng kasinungalingan. Sa halip na ayusin ng maling backswing, lalo niya itong pinupuwersa. Kapag mali ang backswing, wala sa tamang pwesto ang mga parte ng iyong katawan, definitely you're going to hit the ball, but it's going to slice, no, in the wrong direction. Sa kangkungan o sa kahuyan, pupulutin ang bola mo. Talo ka sa bandang huli. So, ano ang aral po dito sa kaso na to? Itong Ralph Recto, Leandro Leviste conflict. Alam niyo po sa politika, ang paggamit ng paninira at agresibong taktika ay senyales ng pagkataranta at pagkasira ng political na kinetic chain. Sa halip ng pagpakita ng solusyon at pagkakaisa, ang paggamit po ng mga troll farms ay nagpapakita ng isang casting ng political na pamamaraan. Puiniwersa ang resulta sa halip na sundin ang tamang proseso. Excuse me.
Mali ang diskarte, sa totoo lang. Yung pagmamadaling ito ni Leviste ang actually nagiging sanhi ng tensyon. Hindi lang sa labas kundi maging sa sarili niyang pamilya. Tulad nung sinasabing pag-iyak ng kanyang ina. Ang nanay nito si Senator Loren Legarda, di ba? At higit sa lahat, no, sa kanyang reputasyon. Sabi nga ni Ralph Recto, ayon doon sa aking nabasa sa isang pahayagan online, ay kundi lang daw out of respect sa dating kasamaan sa Senado, kasamaan sa Kongreso, matagal na daw pinatulan ito ni Ralph Recto at ibinunyag kung ano-ano ang mga pinaggagawa nito, no, na anomalya. Allegedly may mga anomalya din to. Okay, so ano magiging resulta pag gano'n? Sa golf may tinatawag ng slice kapag mali ang pukol mo sa bola. Dito political slice to, yung paglihis ng karera at kawalan ng kontrol ni Leandro Leviste. Dak-dak ng dak-dak, sat-sat ng sat-sat, wala namang ebidensya. Pag tinatanong ng mga kasamang kongresista, walang maibigay. Ano mangyayari kapag mabilis pinuwersa at out of sync ang iyong swing? Ang resulta ay isang political slice. Ang bola ay hindi lilipad ng diretso yan. Kukurba ito ng malakas pakanan at mapupunta sa talahiban o out of bounds. Sa kangkungan, kadadamputin. Ang isang slice ay isang direktang indikasyon ng kawalan ng kontrol sa club face. Sa paglalaro ng golf, dapat kontrolado mo yung club face. Dapat tamang-tama ang tira mo dyan. Perfect timing yan, no? Para magkaroon ng impact na magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. No, pero pag mali yung tempo mo at mali yung palo mo, wala ka sa control, definitely you're going to hit the ball but it's going to slice. And in politics, this is going to be a political slice. Okay? Itong political career ni Leviste ay kasalukuyang nag-i-slice actually dahil hindi niya sinunod ang payo ni Nelly Corda na magsimula ng dahan-dahan, bumuo ng tamang ritmo, no, at panatilihin ang balanse. Ang kanyang ambisyon ay lumilihis sa tamang landas. Lumilihis o nag-i-slice pakanan. Imbis na maging leader na hinahangaan at sumusunod sa tamang proseso, ang kanyang pangalan ay nababahiran ng issue ng korupsyon at kawalan ng respeto sa mga institusyon. Okay, nagtataka nga lamang paano nasabi ni Ralph Recto na inoperan siya ng 1 billion pesos para lang umatras si Vilma Santos sa pagka-gobernadora ng Batangas. Ako ang tanong ko dito, saan mo kinuha yung 1 billion? Pati doon sa foundation na dinonate niya 6 billion sa Kongreso, sinabi niya yan sa privilege speech. Saan naman ang galing yung 6 billion? No? Ngayon, kapag hindi niya itinama ang kanyang tempo at hindi niya naibalik ang balanse sa kanyang swing, baka bago dumating ang 2028, ang kanyang karera ay tuluyan ng mapunta sa sand trap o tuluyang disqualify sa mata ng publiko. Ganyan na mangyayari yan. Sa madaling salita, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros at kumpanyeras, ang politika po ay parang mahabang laro ng golf. 18 holes yan no? Ang nananalo ay hindi yung may pinakamalaking budget para sa mamahaling bola, mamahaling golf club, mamahaling golf bag, no? At mamahaling golf uniforms, kundi yung may pinakamatatag na kumpas. Kung magaling kang kumumpas, respeto sa laro, at pasensya na dahan-dahang itatayo ang kanyang swing mula sa backswing hanggang sa impact ng pagpalo sa bola.
bilang isang nag-uumpisa namang manlalaro ng golf, no? Ako'y nawiwili dito, di ba? So, kahit gaano kalayo ang tira mo, kahit gaano kalakas ang palo mo sa bola, no? Mag-ingay ka ng maingay, kahit gaano kaingay, no? Kalakas ang ingay mo. Kung mag-i-slice naman yan, baksak ka. Sa kangkungan pupunta ang bola mo. Ang score mo sa bandang huli, wala. 0 ka. So, sa politika ganyan. Parang larong golf yan. 18 holes yan na dapat lahat yan pinag-aaralan mo mabuti. Ang larong golf dapat mahusay ka sa strategy. Hindi basta-basta palo ka lang ng palo, palakasan ng palo, no? Dapat yan pinaplano mo ng gusto per hole, no? At malakas kang pumalo, tabingin naman palagi ang palo mo, palagi sa kahoy ang pumupunta. Pero hindi ka naman kalakasan pumalo, pero kung diretso naman at ma-shoot mo ang bola in the proper time, no? According to the number of hits na dapat ma-shoot mo yung bola, ikaw ang mananalo kahit hindi ikaw ang pinakamalakas pumalo ng bola ng gold. Okay? So, yan po ang aking paghahambing, no? Sa recto leviste conflict gamit ang analogy pursuant to the philosophy ni Nelly Corda na nag-champion sa gold ngayong taon na to. Okay, so sana po may natutunan kayo pagdating sa pag-aaral ng mga sistema, no, pagdating sa politika. Hindi naman po ako political expert, no, pero ako po nagtrabaho po sa mga politiko from the local government, no, sa Congress, sa Senado at maging sa presidente. Kaya medyo may napulot tayong konting aral sa aking pamamalagi during the time na ako po ay naglilingkod pa sa mga iba't ibang politiko. So, hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.